Nabaptize ka na ba ng Holy Spirit? Hi there mga mahal kong kapatid sa Panginoon, Pastor Ariel here. May kapatid po kasi tayo nagtanong. Sabi niya, pwede daw bang, ito yung tanong niya, pwede daw bang pag-usapan natin yung baptism of the Holy Spirit? Yes, pag-usapan po natin. At napakalaga po niya sa buhay ng bawat mananampalataya. Siguro nakarinig ka ng iba't ibang debate dyan. Yung baptism of the Holy Spirit, hindi lang po yan experience, hindi lang yan emotional moment ng buhay natin. Yan ay empowerment. Yan ay gawa po ng Diyos sa buhay natin para tayo palakasin, gabayan tayo at baguhin tayo from the inside out. Ngayon po, ito yung madalas na tanong. Kailangan ba talaga speaking in tongues yung ebidensya ng baptism of the Holy Spirit? Now, let me be clear, no? Hindi ako laban sa speaking in tongues. As a matter of fact, I speak in tongues. Naniniwala ako na regalo yan ng Diyos because it builds us spiritually. Pero hindi yan po ang ultimate proof na ikaw ay puspos ng Santong Espiritu. Bakit po? Kasi ang tunay na evidence ng Holy Spirit, ano po? Yung fruit. Hindi lang manifestation, kundi transformation, mahal kong kapatid. Pwede ka magsalita ng tongues actually. Pero kung hindi ka marunong magpatawad, kung madali kang magalit, kung hindi ka marunong magpakumbaba, okay, ang galing mo nga mag-tongues pero may kulang. Isipin mo itong mabuti, mahal kong kapatid sa Panginoon o kapwa-kapastoran. Hindi ka naiintindihan ng tao sa tongues mo, tama? Pero yung simpleng salitang sorry, hindi mo magawa, hindi mo masabi. Yung mga katagang, please patawarin mo ako, hindi mo kayang bigkasin, pero ang galing mo sa tongues. Anong silbi ng malalim na spiritual language na meron ka? Kung yung basic language ng pagmamahal, hindi mo magamit, tama ba? Mas kapanipaniwala pa minsan yung taong hindi nagtatangs pero kitang-kita mo yung pagmamahal, kahinahunan, marunong magpatawad, marunong humingi ng tawad. Kasi po, ang Santong Espiritu, hindi lang po nagbibigay ng gifts. Binabago niya po yung puso natin. So yes, embrace the gifts. Tama po yan. Pahalagahan po natin yung gifts of the Holy Spirit. Pero wag mong kalilimutan yung fruit of the Holy Spirit. Dahil kung titingnan po natin in the end, ang pinakamalinaw po na tanda na ikaw ay may Santong Espiritu ng Diyos ay yung fruit. So hindi lang po basta pananalangin, hindi lang po basta manifestation, mahal kong kapatid sa Panginoon, kundi sa kung papaano ka magmahal, kung papaano ka magpatawad, kung papaano ka magpakumbaba, mahal kong kapatid, bagamat ang dami mo nang nalalaman sa buhay. Yun po ang tunay na evidence ng feeling of the Holy Spirit. Makikita po yun sa bunga natin, hindi lang sa manifestation. Because the reality is, napakadali pong mag-tongues Kung titignan natin, kahit na hindi talaga puspos nagtatangs ang dali pong gayahin ng tongues, tama ba? So, sa mga mahal kong kapatid sa Panginoon, anumang denominasyon ka, mas paniwalaan mo yung fruit kesa manifestation. Once again, Pastor Ariel here, reminding everyone to stay shining and remain amazing.